Hi guys! Magandang hapon! Welcome back pa dito sa Gandara SJ Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan po mga hakimpaw ay pumapatungkol po dito sa resulta or lagay ng porsyento ng botohan ngayon for SDA nomination mga ka-KP for International Award. Medyo nangangamba po kasi ang ilan nating mga Kimpaulansyas sa resulta po ng botohan ngayon. So ano nga ba ang resulta mga kakipi? Bakit nangangamba ang mga fans? So yan ang aalamin natin at pag-uusapan sa video na to. Pero syempre bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, ayan, magbasa po tayo ng comment mula sa ating subscriber na si Miss Visitacion de Guzman bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok po ng ating mga taga-subaybay sa ating mga daily updates. So, sabi dito ni Ma'am Visitacion sa kanyang comment, nakatutok talaga sa Showtime ang mga bashers ni Kim. Inaantabayanan na magkamali si Kim. Sa pangtaas ng ratings yung mga bashers ni Kim. Saka deadma lang naman kay Kim ang mga negas. Alam niyo may tulong din, no? Kahit po paano itong mga bashers na to. Well, alam naman natin mga kakimpaw na malaki pong bahagi ang mga fans sa success ng mga artista. Pero may konting tulong din po ang mga bashers kasi sila yung nagbibigay ng flavor flavor sa kasikatan ng isang artista. Katulad na lamang ni Kim Chiu, hindi po magiging ganito kaganda ang istorya ni Kim Chiu kung paano po niya naabot ang kanyang pangarap mga kakimpaw at kung paano po siya namamayagpag ngayon without these bashers mga ka-KPM. So parang thanks and no thanks sa mga bashers na to mga kakimpaw. So hayaan na lang po natin siguro sila na magbantay ng magbantay sa buhay ni Kim or sa kanya pong mga ginagawa. Hayaan lang po natin silang manood kung paano si Kim mamayagpag, kung paano lumipad at matupad ni Kim ang kanyang mga pangarap. Hayaan po natin na panay lang po sila tingala kay Kim. Kasi gano'n na yung agwat talaga ng mga bashers ni Kim Chiu Si Kim Chiu nasa taas na, ang mga bashers nandun pa rin sa putikan mga hakimpaw sa kangkungan na nakatingala kay Kimi na nag-iniintay kung kailan siya babagsak. So hayaan po natin na panoorin nila ang success ng buhay ni Kim. It's the best revenge mga kakimpaw na pwede pong isampal ni Kim at ipamukha ni Kim sa mga taong ito na wala pong ibang ginawa kundi ang siya po ay hamakin. Anyway, let's move on naman mga kakimpaw at pag-usapan ang mga topic natin para po sa hapon na ito. And unahin na natin pag-usapan ito pong paalala ni Miss Carl para po sa lahat. Ayan, kahapon. Sabi nga niya, Happy Monday. And ang lakas ng JF ni Miss Carl. Anyway, paalala nga po niya sa lahat na wag po natin kakalimutan na bumoto para kay Paolo Avellino sapagkat malapit na po ang last day para bumoto. Hanggang July 14 na lang po kasi pwedeng bumoto po ang lahat. So wag po natin kakaligtaan, mag-forward vote na po tayo ngayon. Kailangan ni Paolo Avellino po ng suporta para ma-sureball na po natin ang pag-uwi ng trophy ni Pao, makapaglakad po sa napakahabang carpet at makapagsalita ng Korean na siyang iniintay po ni Chinita Princess. Sabi nga po dito ng isang fan, Kim would be happy if he wins. I wanted that both of them could have that achievement. It's his turn now to have the award.
Kim has her blessing and even requested to vote for him. Let's go, friends. This time for Pao. Let's all unite and vote for Pao. Yes, mga ka-KP, may blessing po mula kay Chinita Princess. Kaya hindi po kayo makokonsensya kung sakali po na wala po kayong ma-vote para kay Kim. Kasi gusto naman ni Kim na ang boto po natin ay ibigay kay Paula Avellino. Siyempre, para walang iwanan silang dalawa. 'Di ba mga kakimpaw? Kasi si Kim meron na pong SDA, International Drama Awards. Kaya this time, si Paula Avellino naman. Para same po sila meron. O 'di ba? Wala pong naiiwan sa kanilang dalawa. Sabay lang po sila sa kanilang mga pangarap. Mahirap kasi sa isang partnership, mga kakimpaw, na meron pong isang naiiwan. Kaya dapat hindi po maiwan si Paula Avellino. Iboto po natin siya. Ngunit subalit tatapwat, medyo nakakapangamba ang botohan ngayon dahil medyo mabilis po ang pag-usad ni Ann Curtis in just 1 day, mga kakimpaw. Mukhang ang kanya pong mga fans ay hindi po papayag na matalo ang kanilang idol na si Ann Curtis. So, kahapon po kasi, 7% pa lang ang kanyang vote. Pero bigla po siyang kinabukasan or ngayon, bigla pong naging 13% vote. O diba, lagpas kalahati yung naidagdag, mga kakimpaw. 7% din. In just 1 day, malamang binagsakan po yan ng milyon, mga kakimpaw. Biruin nyo, ganun po ko kalaki agad ang itinaas ng boto po niya. Samantalang ang vote po ni Paula Avellino, mga kakimpaw, ay bumababa from 59% to 54.84% na lang, mga kakimpaw. Siyempre, yung roundings naman na yan, depende po kung may iba pang mga bumoto, diba, mga kakimpaw. Kaya, nagbabago-bago. And kung magpapatuloy po to, mga kakimpaw, slowly but surely ang kalaban. Samantalang tayo, binagsakan po agad, tapos biglang hihinto. Hindi po yan mananalo si Paula Avellino kung hihinto po tayo sa pagboto. Dapat kung ano po yung nasimulan natin, yun po ang dapat po nating gawin. Ipagpatuloy kung ano po ang nasimulan, mga kakimpaw. So, delikado po yan pa nagtuloy-tuloy. Kaya dapat siguraduhin po natin na manalo si Paula Avellino or bumoto po tayo kay Paula Avellino. Baka kasi bukas makalawa, number 2 na si Ann Curtis at naungusan na niya si Kim Chiu. Tapos anong sunod? Si Pao naman na mauungusan niya. 'Di ba? Mahirap pong magpakakampante, mga kakimpaw. Kaya dapat wag na po natin hatiin ang boto po natin this time. Kung sino po ang mas malaki ang boto, doon na lang po natin ibuhos sa ating pong suporta kay Paula Avellino para hindi po malaki ang ating pong hahabulin. Salit na tayo po yung maghahabol, mga kakimpaw, padagdag lang ng patagdag ang boto para kay Paulo. Ang lapit pa man din na po ng last day of voting sa 14 na. Anong petsa na ngayon, mga kakimpaw, 'di ba? Samantala, next topic naman tayo ngayon, mga kakimpaw, and tungkol nga po ito sa travels nila Kim and Paolo na not work-related, mga kakimpaw. So, taon-taon nga po ay mayroon tila sina Kim and Paolo ay may bucket list taon-taon na kanila pong pupuntahan na lugar, no, mga kakimpaw. Parang nakaplano na po, mga ka-KP, taon-taon kung saang bansa sila pupunta. Na para bang pangarap po nilang libutin ang buong mundo. Charot. Anyway, ito nga po, noong 2023 sa Milan, Birmingham 2024, Norway 2025, and Paris 2026, and Taiwan din, mga ka-KP. Mukhang they love travels, no, mga kakimpaw. Ito yung kanilang way to spend love together. Love, time,
to each other, ganyan. Kasi nga nasosolo nila ang isa't isa kapag ka nasa ibang bansa po sila. So, yan po ay mga network-related mga hakimpaw, no? Yung sa Canada kasi, work-related yun mga hakimpaw. Anyway, sabi nga dito, ayan, ni Paolo Avellino, during their world tour po to mga hakimpaw ha, nagpahapyaw na nga si Paolo Avellino. Sabi niya, at kahit saang parte ng mundo, ang pinaka-importante kasama ka. Ayan, Avellino Techu 2026. Sabay, grabe nga po ang kilig ng mga tao dyan, mga hakimpaw, na ating mga hakimpaw lanchas. Grabe yung kilig at hiyawan ng mga tao. Ay, grabe, to the bones talaga, malala. Anyway, sabi nga po ng mga fans, nakikita nga daw po nila na hindi lang po kahit saang parte ng bansa, ng mundo, mga hakimpaw, gusto ni Pao na makasama si Kim Chiu. Kundi hanggang sa pagtanda, gusto niyang makasama si Kim. Hindi lang sa pagta-travel, kundi sa habang buhay. Grabe naman nga yun. Magdilang anghel nawa kayo dyan, mga hakimpaw. Yan, pagpipray ko yan na magkatotoo yung mga sinasabi ninyo. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless.